Mga nakakakilabot na parusa noong panahon ng Kastila. Tara na at simulan na natin. Number 15, Garote, yakap ng bakal. Isipin mong nakaupo ka sa isang upuan. May matibay na poste sa likod mo. Akala mo may photo op? Nope. Ang garote ay parang niyayakap ka ng malamig na bakal hanggang hindi ka na makahinga. Sa Spanya, legal execution ito. Sa Pilipinas, ginamit din ng mga Kastila para ipakitang sila ang boss. May tornilyo sa likod ng bakal na unti-unting hinihigpitan hanggang maramdaman mo na parang buong mundo ay nagiging isang malaking tornilyo na kumakapit sa leeg mo. Psychology side note, takot ang utak mo sa slow squeeze. Mas malala pa sa claustrophobia kasi hindi ka lang natrap. Literal kang tinatapangan ng machine. At ang mga tao noon, nanunood parang Netflix special? Grabe, no? Parang group hangout na may kasamang trauma. Number 14, stocks. Public prank gone wrong. Imagine mo nakaupo ka sa gitna ng plaza. Kamay at ulo mo nakasuksok sa kahoy na parang giant wooden TikTok frame. Parang cute selfie booth. Malas mo o hindi, dito ka pinahihiya habang tinatawanan at binabato ng mga kapitbahay mo ng bulok na kamatis o worse, patay na daga. Social psychology twist. Collective shaming ang drama. Kapag lahat ay tumatawa, napipilitan ng utak ng bawat isa na makijoin. Mob Mentality 101. Kung may ancient version ng comment section, ito na yon. Lahat pwedeng mang-bash ng live. Number 13, sigarilyos sa bibig. Akala mo chill lang ang sigarilyo. Wrong timeline, kaibigan. May parusang tinatawag na sigarilyos, kung saan pinapasuot ka ng sinding sigarilyo sa bibig bilang lesson sa mga mabibigat ang dila. Kaya kung tsismoso ka noong panahon ng Kastila, ready ang pulis para gawing literal na mainit ang chismis mo. Neuroscience nugget, ang bibig natin sobrang sensitive. Kaya ang konting init lang, parang sunog sa buong sistema mo. Isang hitip, buong araw kang walang panalasa at may PTSD sa tabako. Number 12, latigo ng alambre. Ever tried hugging a cactus? Mas mabait pa yun kaysa sa latigo na may alambre. Pinapahiga ka, tapos whip! Bakal at balat, instant abstract art. Pain perception, sabi ng mga expert, ang utak mo kapag may unpredictable pain ay parang sirang alarm clock. Hindi niya alam kung kailan hihinto, kaya mas lalo kang natataranta. Isang hampas pa lang, buong nervous system mo parang pinupunit na papel. Number 11, buhos ng kumukulong tubig. Picture this. Tanghaling tapat, nakatali ka sa poste. Walang aircon, walang payong. Tapos biglang may isang kawali ng kumukulong tubig na parang sabaw ng impyerno na handang ibuhos sa balat mo. Hindi mo nga lang mapipili kung saan unang didikit. Ang katawan mo, magme-meltdown, literal. Ang utak mo, maglulupso isang napaka-basic na thought. Bakit ang init? At psychology-wise, ang anticipation ng sakit minsan mas masakit pa kaysa sa mismong paso. Kaya habang hinihintay mo, pakiramdam mo parang ang oras ay naging mabagal na slow-mo torture reel. Number 10, binting putol, amputasyon sa plaza. Alam mo yung feeling na natapilo ka lang tapos drama ka na? Multiply mo yan ng 1,000. Sa panahon ng Kastila kapag nahuling magnanakaw ka, pwedeng putulin ng binti mo live sa harap ng mga tao. Imagine mo yung crowd. May mga batang nakatingin na parang nanonood ng libreng pelikula. May mga matatanda na parang walang pakialam. Fun fact na hindi fun? Ang pain receptors mo sa buto at muscles, walang off switch. Ibig sabihin, kahit tapos na, utak mo paulit-ulit na nire-replay ang sakit. Parang broken record ng horror. Number 9, pasong kandila. May candles ka sa birthday? Cute! Pero nung naong panahon ng Kastila, ang kandila ay hindi para sa wish. Nilalagyan nila ng mainit na wax ang balat mo. Parang DIY spa pero straight from hell. Ang wax once tumama sa skin, hindi agad nababakbak. Habang tumitigas, sumasama ang balat. The science? Heat plus sudden cooling. Parang microsecond volcano na nag-iiman ng souvenir na piklat. Ang amoy? Parang sunog na karne sa piyesta. Sorry sa mental image, pero ganun talaga kalupit. Number 8, pagsabit sa mataas. Hanging by the ribs.
Kung akala mo ang hangin ay simpleng lubid lang sa leeg, surprise! May version kung saan tusok ang ribs mo gamit ng matulis na kawayan o bakal at doon ka isinasabit. Gravity is not your friend. Habang bumibigat ang katawan mo, pakiramdam mo unti-hunting nahihiwalay ang kaluluwa mo. Your brain, na dapat kalmado pag may predictable pain, dito parang nagwawala. Walang pattern, walang endpoint. Pure nightmare fuel. Number 7. Bunutin ng kuko. Okay, isipin mo lang na napigtas ang kuko mo habang naglilinis. Ouch na, di ba? Pero nung panahon ng Kastila, may full-on torture session kung saan isa-isa nilang bubunutin ang mga kuko ng kamay at paa mo, parang manicure from a demon. Neuroscience check. Sa ilalim ng kuko may dense network ng nerve endings. Ibig sabihin bawat hila ay parang buong katawan mo ang tinutusok. Ang utak mo, nagpapadala ng emergency signal na parang sirena sa barangay. At wala kang magagawa kundi maramdaman ng bawat segundo. Number 6. Paso sa talampakan. Kung mahilig kang maglakad ng nakapaa sa buhingin, alam mo yung gaano kasakit kapag sobrang init? Now multiply that by infinity. Pinapahiga ka tapos didiligan ng kumukulong langis o pinapainitan ng baga ang talampakan mo. Sa psychology world, tinatawag yan na learned helplessness. Ibig sabihin kahit anong pagpumilit mong tumakas, wala kang magagawa. Kaya natututo ang utak mo na tanggapin ang sakit. Hindi lang katawan ang nasusunog, pati sense of control mo nagiging abo. Number 5. Lason na combo. Bakit isang lason lang kung pwedeng combo meal? May parusang iniinom ang biktima ng sabay-sabay na nakalalason na herbs at chemicals, parang ultimate mystery drink. Hindi mo na alam kung alin ang papakay muna, ang puso mo, ang latay mo, o ang bituka mo na literal na lumalaban. Fun fact, ang utak mo kapag nakalasang sobrang mapait, automatic na magdi-trigger ng gag reflex. Pero dito, kahit suka ka ng suka, no escape. Para kang nag-sign up sa Worth Food Challenge sa kasaysayan. Number 4. Silyang elektrika na walang kuryente. Yep, electric chair pero pre-electric age. Metal chair na mainit, pinapaupo ka habang ang balat mo ay dumikit sa bakal. Para kang niluluto ng dahan-dahan. Physically, ang init ay nagtitrigger ng fight or flight, pero guess what? Wala kang pwedeng takbuhan. Ang smell? Amoy barbecue, pero ikaw ang ulam. Number 3. Palo sa pampublikong plaza. Kung akala mo isang simpleng tamtama ng stick sa likod ay sapat na, no, pinapalo ka sa plaza habang nanonood ang buong bayan. Sabi nga nila, public shaming plus pain equals doble ang epekto. Ang interesting dito, kapag nanonood ang crowd, brain mo nagre-release ng cortisol, stress hormone. Kaya habang nasasaktan ka, mas lalo kang nahihiya at natataranta. Para kang subject sa life psychology experiment pero wala kang choice kundi sumabay sa eksena. Ang irony, habang pinagtapalo ka, nag-a-appreciate pa ang crowd sa efficiency ng justice system. History lesson, social pain, literally used as punishment. Number 2, gapusan o the pillory. Nakatanim ka sa kahoy, ulo at kamay mo nakakadena. Imagine mo nang parang oversized wooden selfie frame pero walang filter. Sobrang lambot ng utak mo sa embarrassment at cold wind na sumasalubong sa balat mo. May studies na nagsasabi na public humiliation ay parang mini PTSD. Hindi mo makakalimutan ng ingay, amoy at tawa ng mga tao. Ang twist? Sila mismo ang nagdudulot ng trauma pero panay silang nagse-selfie. Style enjoyment. History lesson. Social pain. Literally used as punishment. Number 1. Impaling. Ultimate horror. At narito na ang pinakakinakilabot. Number 1 sa listahan natin. Impaling. Oo, direkta sa katawan, tuloy-tuloy ang metal or bamboo sa abdomen o dibdib mo. Gravity, pain at shock, lahat nagkombo sa utak mo. Ang physiological response, adrenaline rush na parang roller coaster sa impyerno. Habang nararamdaman mo ang bawat milimetro, psychological trauma na parang buong lifeline mo ay nagre-rewind. Dito na talaga na-realize mo na kapag sinabing kulang sa empathy ang Kastila, understatement lang yon. Basically, ang katawan at utak mo ay nagkakasundo sa isang universal na mensahe. Huwag kang masyadong gumawa ng kalokohan. Hanggang dito na lang muna tayo. Gagawa pa ako ng mga katulad ng video sa susunod. Subscribe para mapanood mo. Maraming salamat.